Hello mga loves! Kumusta po kayo? Tara, kain na po tayo ng almusal. Nagprito po pala si mama ng hotdog. At nagluto na nga din po siya ng ginisang repolyo para po sa baon ni Papa. Kapag nga po ganitong may pasok si Papa ay maaga-aga nga pong gumigising si mama. Dahil nagluluto pa po siya ng pambaon ni Papa. Tapos na rin po pala kaming kumain mga kalabs nung kumakain pa po si Papa. Naglagay na po pala si mama ng gulay sa baonan ni Papa. Kaya eto yung iba nga po inaalmusal na lang po namin. Masarap din po pala yung gulay kapag po inaalmusal sa umaga mga kalabs. Kahit nga po yung ganitong simpleng luto nga lang po ay masarap. Sa totoo lang ay mas marami pa nga po akong nakaing gulay kaysa po sa hotdog. Kahit ganitong simpleng pagkain nga lang po ay binabaon ni Papa dahil hindi naman po siya maarte sa pagkain. Eto na nga po at nakalabas na po ako ng bahay at sasabay na nga lang po ako sa tito ko pong may motor. Sakto po kasi mga kalabs ay paalis na rin po siya. At hindi niya nga po isasabay si tita ngayon, kaya ako na lang po ang sasabay sa kanya. Wala pa rin naman po yung mga ibang kasama ko. At para hindi na nga din po ako maglakad. Hinihintay ko na nga lang po yung tito ko dito mga kalabs dahil palabas naman na po siya. At kaninang tanghali ito nga po sinundo na naman po si kuya ng mga kaibigan niya. In-trams po kasi nila ngayong araw pati po bukas. Kaya ganitong bag na nga lang po yung dinadala nila. At kaninang hapon ay binigay po pala ng lola ko ito pong ginagawa niya pong natirang pamputo. Wala na daw po kasi siyang oras para po lutuin ito. Sayang naman daw po kaya binigay niya na lang po kay mama. Kaya eto nga po tinutulungan ko na po si mama na maglagay sa mga molde. Bago po pala ako maglagay ng mga ganito ay pinahiran po muna ni mama yung molde ng mantika. Para daw po hindi nga dumikit yung mga puto kapag po naluto na. Sabi ko nga po kay mama ay ako na po ang gagawa nito dahil gustong gusto ko nga po itong gawin. Para nga lang po akong naglalaro ng luto-lutuan mga kalabs. Matrabaho din po pala ang paggawa ng puto kung tutuusin. Lalo na nga po yung paghalo-halo po ng ganito. At ayan, 10 pieces lang po pala yung nakaya ng steamer namin. Maliit lang po kasi itong steamer namin mga kalabs. At nung mapakuluan na nga po yung tubig ay pwede ko na pong ipatong dito yung mga puto. At syempre, kailangan po muna natin itong takpan. At pagkatapos nga po ng 30 minutes mga kalabs ay eto na nga po yung naluto po nating puto. Dapat po pala ipinuno ko po itong molde para po mag-puff siya. At saktong dumating na nga din po si Papa galing ng trabaho. Tinawag nga po ni Papa si Kuya mga kalabs para po diinan itong motor niya dahil may titignan daw po si Papa sa gulong nito. Sabi nga po ni Mama ay dapat po ayusin niya ito ng mabuti. Kaya sabi po ni Papa ay babalik niya daw po ito sa pinaggawaan niya nung isang araw. Medyo delikado din po kasi mga kalabs. At eto na po pala yung unang naluto ko pong puto mga kalabs. Tinanggal ko na po pala sa strainer yung natapos na pong naluto. Sinunod ko naman pong nilagay ito pong hindi pa naluto. Medyo punong-puno na nga po itong molde namin mga kalabs. Saktong-sakto nga po ay naubos na rin po yung pamputo. At sigurado, medyo malalaki din po ito kapag po naluto. Saktong 10 pieces nga din po itong sumunod mga kalabs. At syempre, isasalang na nga po ulit natin ito. Yung una ko po palang naluto ay tatanggalin ko na nga po sa molde at isasalin ko na nga lang po sa plato. O di po ba, mabilis nga lang pong matanggal yung mga puto dahil napahiran nga po ng mantika yung mga molde. At humirit pa nga po si Papa ng isa. Kaya sinubuan ko na nga po siya mga kalabs. At humihirit pa nga po ng kape mga kalabs. At sa wakas, after 30 minutes ay naluto na nga din po itong pangalawang isinalang ko. At nung lumamig na nga po ito ay sinalin ko na nga po ulit sa plato. Bali 20 pieces po pala yung nagawa naming puto mga kalabs. Sayang nga lang po at late na nga din pong naalala ni Mama na may cheese pa po dito sa bahay. Di sana naglagay na lang po kami ng cheese dito po sa taas ng puto. Pero hindi bale, masarap
Masarap naman po kahit wala pong cheese. Tsadan! At eto na po pala lahat yung naluto ko pong puto. At naglagay na rin po pala ako ng mga puto sa isang platito para nga po ibigay sa mga pinsan ko. Saktong-sakto nga po mga kalabs at hindi na po bibili si mama ng mga merienda nila. Dahil eto na nga lang pong puto ang mimeriendahin namin. Saktong-sakto ay gustong-gusto nga din po nila ng puto. Nakailang pirasong puto pa nga po silang dalawa. At nasasarapan nga din po sila dito mga kalabs. Thank you po Lola dahil may masarap na po kaming merienda. Sa susunod po ulit. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.